So, good morning po sa bawat isa. Sige po tayo kailangan tumayo. Amen. Hallelujah. Amen. And for everyone who believes that today is a happy day, pwede po tayo palakpakan mga kamay na natin sa Panginoon. At pwede po ba? Ay mga ipagpagpagpag sa inyo ng hallelujah. In 3, 2, 1. Jesus is alive. And He lives in us. At alam naman natin na pag may Jesus, may kagalakan. Pag may Jesus, may pag-asa. Hallelujah. Kaya as we start tayo po muna ay manalangin. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify you, we magnify you in this place. We worship you, God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa araw nito sa panibagong kalakasan, panibagong buhay, panibagong pagkakataon, Panginoon. Nandito kami, Lord God, upang magpuri sa iyo. And this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Kaya, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo with humble hearts, Panginoon, nagpapalinis, Panginoon, patawarin po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Mga naisip na sabi at nagawa, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Give us pure hearts, give us the right spirit, tapat na spirito, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, Lord. And when your Holy Spirit lead us today, will fall na. Let your Holy Spirit move in this place, God. We need your presence. We anticipate your presence, God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, nais lang namin na mag-glorify ka sa araw nito at maitaas. And all of this we pray in the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! It is a happy day! Hallelujah! Kaya po, church, alalahanin mo
masaya lang nakilala ka namin. Hallelujah. Kaya Panginoon, here are your people na magpupuri, aawit para sa iyo. We thank you, Lord. Hallelujah. Kaya pwede ko ba isang pamalakas sa palakpakan? Ituloy mo ba na yan? Nakilala mo si Lord? Mami na kayo eh. Kasi po, Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord. Tulad daw kung sinabi, kasalitan ngayon, Lamentations 3:22-23. Sinabi ko dito, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Hallelujah, Jesus! We thank you, Lord. At minsan po sa ating buhay, nakakaranas po tayo ng kahirapan, nakakaranas po tayo ng pagsubok. Pero narito tayo ngayon nakakabangon. Bakit? Dahil hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya kung ikaw kapatid na dala-dalang bigat sa iyong puso, meron kang dala-dalang mga katanungan. Lift your hands to Jesus. And Lord, as we lift our hands, we are also lifting up our burdens. We're also lifting up our fears and our uncertainties to you. Kasi Panginoon, wala naman po kami ibang magagawa eh, kundi magtiwala lang sa katapatan mo sa buhay namin. Hallelujah. Today, church, let's renew our faith. The Lord. We are Jesus. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy is unfailing. His arms are fortress for the weak. To let faith arise.
Kaya Panginoon, tanggapin niyo po ang papuri ng iyong mga anak, Panginoon. At ang papuri, tanggapin niyo po, Panginoon. Ibigay namin ito, Panginoon. Sa lahat ng aming kalakasan, ibigay namin. Kaya hindi kami matapat namin, Diyos, Panginoon. Hindi nagpapabaya sa amin, Panginoon. Sa iyong mga anak, Panginoon, Lord. Kaya Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon, Lord. Ikaw ay matapat namin, Diyos, Panginoon. Patuloy mo kami pinagtsatsagaan, Panginoon, Lord God. So we say you many times, Panginoon, Lord God. Ikaw ay faithful sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Dahil nakilala ka namin na nagkuhan mo kami at kami, Panginoon, Lord God. Ikaw ang nagharap sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Diyos. Maraming salamat sa habang mo sa amin, Panginoon. For your mercy and compassion, Panginoon, sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Kaya Panginoon, sa umagang ito, kaya mo na ikaw lang maitaas, Panginoon, Lord God. Ikaw lang maitaas sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. Kaya kami nandito dahil sa iyo, Panginoon. Gusto namin maranasan ng yaman mo. Sa iyo po, Panginoon, Lord God. Sa lugar na ito, Panginoon. Kaya Panginoon, samahan mo kami sa buong service nito. At hindi sa service nito, Panginoon, pati sa aming pag-uwi, Panginoon, Lord God. Sa aming pakita sa lumuha, Panginoon. Sa labas, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon. Kaya Panginoon, we commit to you this service. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Ito, pwede na po tayo makaupo. And watching this very short video, panoorin po natin. Naglalag. Ayun. Yan. Alam niyo po, itong puno na to ay tinatadtad nila ng pako, no? Bakit? Kasi pag lumaki to at hinarvest nila, no, gagawin nilang tabla at yung tabla gagawin nilang bahay, no? At least pag ginawa na nilang bahay, meron ng pako. Advance sila mag-isip, no? Yung bahay meron ng pako, no? Hindi po 'yon, no? Ito po yung agar wood, no? Talagang ini-endure nila, yung iba ginagamitan nila ng drill kasi yung pinapako na lumalabas yung resin, yung dagta. At yung resin na yon, ito po ay perfume, no? Merong aroma at very in demand sa Middle East, no? Ginagawa daw nilang itong incense sa Japan at saka sa China. At yung nabasa ko, yung halaga nito, no? Yung talagang matured ay nagkakahalaga ng 5 million pesos sa isang 1 kilo. Wow. Kaya sa Mindanao, marami na nag-aalaga dito, no? In 5 to 10 years, pwede mo nang i-harvest to. So, parang nag-iisip ako, no? Parang masarap din magtanim dito after 10 years. Laloobin ng Diyos na buhay pa tayo. And ano bang relevance nito? Ito po, ini-endure nila to para mapalabas yung full potential ng kahoy na ito. Mas mahal, no? Kasi yung tinatamaan ng pako, ito po ay nangingitim, no? Nangingitim. At lalong mas mahal, no? Nandun nabubuo yung aroma, yung perfume, no? And ganito po yung process nila, kailangan masaktan yung puno. And same with us, Kristiyano, no? Tayo minsan inaalaw ng Diyos na tayo ay masaktan. Why? Gusto ng Diyos na lumabas yung ating full potential. Why? Para gusto niya tayong magamit sa kanyang kingdom, sa kanyang ubasan. At yan po, pag-aaralan natin sa umagang ito. And our text can be found in Exodus chapter 13, verse 21 to 22. Sabi dito, by day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way. And by night, in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night.
Neither the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night left its place in front of the people. Tayo muna manalangin. Lord Father God, we thank you for this wonderful day, Lord God, that you have brought us here in this place, Panginoon. Lord, we gather here, Panginoon, to praise you, to worship you, and to bless your name in this place, Panginoon, Lord God. And Lord God, as we hear your message, your word, Lord God, let your living word transform us, change us into a better person. Lord, encourage us and strengthen our faith through your word, Panginoon, Lord God. Lord, we commit to you by the power of your Holy Spirit. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kaya palpakan natin ang Panginoon. Okay, ito po ay bilang background, no? Ang Israel po ay inilabas ng Diyos from Egypt, no? At yung Israel, nung sila ay pinalaya sa Egypt, pagkaka-slave sa Egypt, ang Diyos po ay idinaan ng Diyos ang Israel sa disyerto. Okay? At paano tayo makarelate dito sa Old Testament na verse na to? Mamaya, dadalhin natin to, verse na to, sa New Testament upang tayo ay makarelate, no? Is it still significant to us today, itong verse na to? Kaya mamaya, dadalhin natin sa New Testament. Okay? And bilang background po, sabi dito, when Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So God let the people around by the desert road toward the Red Sea. At pag sinabing desert, ito po ay wilderness. Hello? Ayan. Pag sinabing desert, ito po ay wilderness. At pag sinabing wilderness, it symbolizes testing and trials in life. No? At kung ikaw, kapatid, nasa testing and trials, wilderness kayo inyong buhay, no? Huwag kang mag-alala. Why? Sabi dito, God led the people around the desert. Ang Diyos ang nagdala sa youth sa wilderness na yan. In testing and life. Wow. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Idadaan tayo lahat dyan. God is the one who brought you to the wilderness. Wow. And what else? So ito po siya, no, pagtapos na ilabas ng Diyos ang Israel from Egypt, no, dinaan ng Diyos ang Israel sa Egypt. And what is Egypt? It symbolizes slavery, bondage from sin. And same with us, no? Tayo po ay naging bondage ng kasalanan, no? Kaya tayo ay pinalaya din ng ating Panginoong Hesus. Tama ba 'yon? Lahat ba tayo dito ay pinalaya ng Panginoong Hesus from the bondage of sin? So, then after ng Egypt, dito po dinala ng Diyos ang Israelites in the wilderness, no? At ano yung wilderness? Ito yung season of testing and trials. Period of testing and trials. At sa wilderness, no resources at all. Wala kang magagawa kundi mag-depend sa Diyos. No? Sa pang-araw-araw mong kabuhayan. And what else? Dito ka ipine-prepare ng Diyos. Prepare saan? Kasi may mas ibibigay sa iyo ang Diyos na mas maganda. No? Ipe-prepare ka para mas kagamit-gamit ka. No? At sino yung mga tao na dinala ng Diyos sa wilderness? Si Moses, no? Bago siya ginamit ng Diyos, dinala muna ng Diyos si Moses sa wilderness upang ihanda, upang maging kagamit-gamit. No? Who else? Si John the Baptist, siya po ay nag-minister sa desert, sa wilderness. At walang iba ko ng ating Panginoong Hesus. Bago nag-umpisa ang kanyang ministry, ang Holy Spirit dinala siya sa disyerto, sa wilderness. And, ayan, after the wilderness, ang Diyos dinala ang Israelites sa promised land. No? At sa atin na may Kristiyano, of course, no,
pagkatapos ng wilderness, dadalhin tayo sa langit. Iyon yung totoong tahanan ng mga Kristiyano. Amen. But today, dito po tayo mag-focus sa wilderness. Okay? The title of the message is Wilderness Journey. So lahat ng Kristiyano, lahat ay walang exempted, lahat dadaan tayo sa wilderness of life. No? Pag-usapan, lessons learned, 6 P's, madali lang po yan. Unang P, personal guide. So balik tayo sa verse 21. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way. Wow. Hindi lang inalabas ng Diyos ang Israel, no, kundi ito po ay pinangunahan niya. Nilabas ko kayo, bahala na kayo dyan. Hindi po gano'n ang Diyos. No? Kundi siya mismo ang nanguna. Hindi po siya nagpadala ng anghel para pangunahan ng Israel. Pero sabi dito, the Lord went ahead of them. Personal guide. Wow. Siya naging leader, siya naging shepherd in the desert. Why? In the desert, very difficult journey. No? And same with us, no? Sa ating spiritual life, in our faith journey, napakahirap, no? So kailangan natin ang guide ng ating Panginoon, no? So etong text na 'yon dadalhin natin sa New Testament, no? In John chapter 10 verse 4, when he has brought out all his own, parehong-pareho. Inilabas tayo ng Panginoong Hesus, parehong-pareho, no? He goes on ahead of them, parehong-pareho, from the Old Testament to the New Testament. At sino itong hinato? Ang ating Panginoong Hesus. No? Jesus is our guide, not just helper. Jesus is our good shepherd. Alam naman ng Diyos na may mga pangangailangan tayo na hindi natin kaya yan. So, siya yung ating leader, personal leader. No? Okay. Yeah. Paano tayo ginaguide ng Panginoon? Through His Word. Ano ba itong voice na to? Through His Word. Jesus leads through His Word and the Holy Spirit. Alam niyo po, pag umaasa lang tayo ng preaching every Sunday, no? Tayo po ang mga yayayat. Papayat yan. Ang ating spirit. Why? Kasi yung preaching ng Sunday, Lunes, makalimutan mo na yan. Tama? Mamaya, tanungin mo, ano ba yung message kanina? Ano nga ba yun? Kakalimutan mo kagad yan. Kaya kailangan mo magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Amen. Amen? So, nung nagpalit ang taon, from 2025 to 2026, no, inassess ko ano ba yung naging nagawa ko nung 2025. At ako'y nalungkot kasi parang nagbabasa din naman ng salita ng Diyos, pero parang kulang ang aking spiritual growth. So, sabi ko, nag-decide ako na kailangan kong magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Gumawa ako ng Bible reading plan. No? Yung ginawa ko, kailangan itong year na to, kailangan araw-araw na magbasa ako ng salita ng Diyos. Intentionally. Kailangan ng disiplina. No? Kailangan kong mag-grow spiritually. No? So, ginawa kong Bible reading plan. Halimbawa, yung araw na ito sa Old Testament, then the next day, New Testament naman, 2 to 3 chapters. Then the following day, sa Psalm, ganun ulit, 2 to 3 chapters. Then Proverbs, 2 to 3 chapters. Then paulit, babalik na naman ako sa Old Testament, then New Testament, Psalm, Proverbs. So ganun yung ginawa kong Bible reading plan. At masarap, no? Kailangan gutumin mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos, no? Kailangan pakainin mo ang iyong spirit ng salita ng Diyos. Kailangan ka magutom, no? Maisingit ko lang, no? Alam niyo po itong si Dodong, minsan siya ay nagutom. No? At siya ay dumaan, no, sa isang restaurant, malaking restaurant, maraming pumapasok, no? At na-curious siya, no? Siya ay pumasok at para kumain. Nung pag-upo niya, no, merong kumakain sa kanan, isang pamilya, sabi nila masarap, no? At sa kaliwa, may isang grupo, sabi nila masarap. Ganon din yung kumakain sa harapan at sa likod, sabi nila masarap. Kaya tinawag niya yung waiter, bigyan mo ako ng kinakain nila. Mukhang masarap eh. Magkano ba yun? Sabi ng waiter, 1,000 po, sir. 1,000? Mahal naman. Masarap naman, sir. Sige, kahit mahal, sige, bigyan mo ako ng kinakain nila. Sige, sir. Nung dinala, no, talagang excited si Dodong. No? Unang subo niya, no, sabi niya,
wala naman lasa to, hindi naman masarap. Sabi ni Dodong, sabi ng waiter, masarap yan, sir. No? Pero huwag kayong mag-alala. No? Meron kaming 90% discount. Baka gusto nyo mag-avail. Sabi, sige, ang laki nun ah. Sige nga, paano magagawin? Sabi ng waiter, ganito lang po yun, sir. No? Sa tuwing susubo kayo, sabihin nyo lang ng malakas, masarap. Masarap. Yan. Alam niyo po, parang gusto kong magtayo ng restaurant. Ang galing ng marketing strategy na yon, no? Gusto niyo joint venture tayo. Ako tagaluto, kayo tagasabi sa customer ng gano'n. Ayan. Kaya nung sumubulit si Dodong, nakasimangot, masarap. Nakasimangot na. Ayan. Saan na ba tayo? Ayan. Kailangan pakiinin mo ang iyong spirit. Okay? Siguro yun yung na-miss nyo, no? Si Dodong. Next, presence. No? In verse 21, by day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud and a pillar of fire. Wow. Ano ba itong pillar? Ito po yung manifestation ng presence of God. No? The visible presence of God, the visible glory of God. Wow. Why? Kasi ang Diyos natin very relational. Ayaw niya na malayo siya sa atin. Gusto niya talagang kasama tayo palagi. Yun naman ang original na plano ng Diyos nung nilikha ang tao. No? Kasama ng Diyos ang tao in the Garden of Eden. Kaya lang naman nahiwalay because of sin. No? The presence of God. Dadalhin natin ulit sa New Testament in Psalm 51 muna. No? Ito po si David nung siya ay nagkasala kay Bathsheba. No? Gaano ba ka-importante ang presensya ng Diyos kay David, no? In chapter 51, verse 11, do not cast me from your presence, no? Or take your Holy Spirit from me. Ayan. Ayaw niya na mapalayo sa Diyos, no? Si David, hindi siya natatakot sa parusa ng Diyos. Pero ang kinatatakutan niya yung mapalayo sa Diyos. Separation from God. Alam niyo po kung bakit mahirap sa impyerno? Kasi wala doon ang presensya ng Diyos. Separation from God. Wow. Kaya tayo, dapat bilang Kristiyano, dinedesire natin yung presensya ng Diyos. Priority natin yung presensya ng Diyos. Kapag pupunta tayo dito at hindi mo dinedesire na maranasan ang presensya ng Diyos, alam niyo po, yung ginagawa natin every Sunday, magiging ritual lang yan. Magiging religion lang yan. Pag hindi mo dinedesire, bakit sila parang ramdam na ramdam nila yung praise and worship? Parang ako hindi. Kasi nakatingin ka sa katabi mo. Hindi ka nakafocus sa pagpupuri sa Diyos. Dapat i-desire natin yon. Priority natin yon na maranasan ang presensya ng Diyos. Amen ba doon? Amen. And what is presence in Hebrew word? Ito po ay panim. No? Literally means the face. No? Ano ba ibig sabihin yun? Pag wala sa iyo ang presensya ng Diyos, you lose access to His faith. You lose access to His favor, to His attention. Yung intimate na relationship mo. Pag wala sa iyo ang presensya ng Diyos. So let's move on. Dali natin sa New Testament. In John 16 verse 33, here on earth, ang Diyos, nung nilabas ng Diyos ang Israel, dinala sa wilderness, hindi tinanggal ng Diyos ang wilderness sa mga Israelites. Hindi tinanggal ng Diyos ang testing and trial sa mga Israelites. And same with us, mga Kristiyano. Nung tayo ay pinalaya ng Panginoong Hesus, hindi niya tinanggal sa atin ang problema sa buhay. No? In John chapter 16, verse 33, here on earth you will have many trials and sorrows. Jesus did not promise a trouble-free life. Dadaanan ng mga Kristiyano yan. No? But in John chapter 28, verse 20, ito naman ang pangako ng Panginoong Hesus. And surely I am with you always to the very end of the age. But He did promise His presence. Kaya ikaw, kapatid, kung ikaw ay nasa wilderness of life, no, huwag kang mag-alala kasi hindi mo solo ang problema. Sinasamahan ka ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi lang ikaw ang magsosolve ng problema. Tutulungan ka ng ating Panginoong Hesus. Yan ang kanyang pangako. Kaya kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos upang alam natin yung mga pangako ng Panginoong Hesus
sa ating buhay. Amen ba doon? Amen. So next, protection and provision. No? Nung sila ay nasa disyerto, ipinahabol ni Pharaoh ang mga Israelites. No? Gusto niyang ibalik sa Egypt. So pinahabol niya sa mga armies of Pharaoh. No? At sila ay nabutan sa Red Sea. Sila ay na-corner doon at sila ay sobrang natakot. No? At so, ang ginawa ng Diyos, no, in Exodus chapter 14, verse 20, coming between the armies of Egypt and Israel, throughout the night, the cloud brought darkness to the one side and light to the other all night long. Ang cloud, kanina, nangunguna. Pero nung sila ay natakot, umatras, pumagitna ang cloud. At sa side ng Egypt, ito ay sobrang dilim, at yung side ng Israel, sobrang liwanag. At hindi makalapit ang mga armies of Egypt sa mga Israelites. Pinotektahan. Kasi sobrang natakot na sila. No? Protection from the enemy, protection from fear. And same with us. Dadalhin natin ulit sa New Testament. In John chapter 14, verse 27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. No. Sinasabi nito, huwag kang matakot. Protection from fear, protection from anxiety, protection from worries in life. Ano yung pang-protect na binibigay ng ating Panginoong Hesus? Ang kanyang kapayapaan. Peace I leave with you. No, sabi niya, my peace I give you. Actually, itong peace na to, hindi natin ito pinaghirapan. No? Kusang ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Nung ikaw yung nagtiwala, peace I give you. Siya ang nagbigay niyan. Sabi dito, I do not give to you as the world gives. Ano ba yung kapayapaan na binibigay ng mundo? Ang kapayapaan na binibigay ng mundo, ito po ay nakabase sa circumstances in life. Halimbawa, marami kang pera, meron kang kapayapaan. Pero pag nawala ang pera sa iyo, nandito na, andun na yung kaguluhan. No? Ano ba ibig sabihin? Yung kapayapaan na binibigay ng mundo, ito ay pansamantala lang. Pero yung kapayapaan ng Diyos, Panginoong Hesus na binibigay, ito pa yung eternal. Ano man ang iyong circumstances in life, may pera ka o wala, nandun na nanatili ang kapayapaan ng Diyos. Amen ba dun? Amen. So, sige pa, palapakan natin ang Panginoon. The peace of Jesus drives away fear and anxiety. Protection and provision, no? In Exodus chapter 21, by day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night a pillar of fire to give them light. Ano ba tong day and night? Ano ba tong day and night, no? Ibig sabihin, yung provision for every season, for every circumstances, alam ng Diyos tugunin kung ano ang iyong pangangailangan. Yung kailangan nila sa gabi, tutugunin ng Diyos. Yung kailangan nila sa araw, tutugunin ng Diyos. No? Alam niya kung ano ang iyong pangangailangan. No? Yung pangangailangan ko ngayong linggo na to, baka iba yung pangangailangan ko next week. Yung pangangailangan ko ngayon, iba next month. No? At doon ka imi-meet ng ating Panginoon kung ano man ang iyong pangangailangan. Different circumstances, you need, meron kang needs, meron provision. Pag ikaw natatakot, merong bibigyan ka ng courage. Ikaw ay nalulungkot, bigyan ka ng comfort. Nanghihina, bigyan ka ng strength. And anxiety, worries in life, bibigyan ka ng kapayapaan. God will meet you there. Yung night and day na yon. So let's move on. In John chapter 10, verse 9, talking about protection and provision, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. That is protection. Ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Hesus. They will come in and go out and find pasture. That is provision, kapatid. Wow. What an assurance from Jesus Christ. Wow. Hindi lang tayo finorgive, no? Pinatawad, kundi andun pa rin yung palagi niyang paggabay, yung kanyang provision and protection. What else? Permanent presence. Ito po yung gustong-gusto ko. Wow. Ito po yung gustong-gusto ko, no?
In Exodus chapter 22, 13:22, neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Pansinin po natin, neither the pillar, the presence of God, left its place. Wow. At kung tayo, minsan nananalangin tayo, no? Parang ang tagal sumagot ang ating Diyos. No? Parang sa tingin natin, iniiwan na tayo ng Diyos. Kasi wala namang kasagutan. But malinaw, very clear, sa Word of God. Sabi dito, neither the presence of God left its place. Kapatid, kung nandiyan ka sa wilderness, hindi ka iniiwan ng Diyos. Hindi ka iniiwan. Meron lang siyang gustong i-accomplish sa iyo. Maghintay ka lang, maghintay ka. No? Permanent presence. The presence of God gives us the ability to endure in the wilderness. Kapag tayo ay nasa wilderness, the journey is very difficult. Nakakapagod. Uncertain. Very uncertain kung ano ang kinabukasan mo sa wilderness. Hindi mo alam. Pero ang siguradong sigurado, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen ba doon? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. In Matthew chapter 28, verse 20, and surely I am with you always to the very end of the age. Sinabing always, forever. Yan. Dito, pag-ibig dito, yung forever, pwede bukas, mag-break na kayo. No? Pero sa ating Panginoon, merong forever. Amen. Yan. And in Hebrews chapter 13, verse 5, because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Ano ba yung sabihin dito? Hinding-hindi ka iwanan ng Diyos. Hindi maling-mali yan, ha? Hinding-hindi. Yan. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya, ang sarap na kainin, damdamin ang mga pangako ng Panginoong Hesus. Wow! God is faithful because God is faithful. Kagaya nung kinakanta kanina. God is faithful. Ako, I always fail God. Hindi ako faithful sa Diyos. But God is faithful. Faithful to me. Yeah. Balik. Ako na lang po. God is faithful. My security is based on His faithfulness, not on my faithfulness. Yun ang aking pinanghahawakan. Totoo yun kasi naranasan na namin ang wilderness. Kayo ba nakakaranas ng wilderness? Ilan taon kayo sa wilderness? 3, 5? Kami po, 13 years kami in wilderness. At kapag babalikan ko, totoo yun, in the wilderness, iiyak ka. Pero after the wilderness, after 13 years, kami sa wilderness. Dito, gumawa ang Diyos ng patotoo namin. At totoo na iiyak ka ulit after the wilderness. Yung luha mo na yon, naiiyak mo na yon, iyak ng pasasalamat. Amen. Iyak ng goodness ng Diyos. Iyak ng faithfulness ng Diyos. Pag nakikita ko yung mga picture ng mga anak ko sa graduation, nasa sala namin, or di ka nagpaaral ng mga yan eh. Because of God's faithfulness. Ang gawin mo lang, pag nasa wilderness ka, manatili ka dyan, maglingkod ka sa Diyos. Maglingkod ka sa Diyos. Kahit nahihirap ka na, pilitin mo. Tayuan mo ang Diyos. Pilitin mo maglingkod. Kahit medyo inconvenient sa time mo, pilitin mo, unahin mo pa rin. At lalong doon nalulugod ang Diyos. Pag pinaglalaban mo siya. My security is based on is secured on His faithfulness. Hindi sa aking faithfulness. So let's move on. Pathway only. Ikaw nasa wilderness, dadaanan lang natin yan. No?
In verse 21, by night, in a pillar of fire to give them light, so that they could travel. So that they could travel. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabing travel, merong movement. Yung wilderness, ito po ay passageway lang. Dadaanan lang natin. We have to move forward. Kaya nga pinangunahan ng Panginoong Hesus, ng Diyos, ang Israel. Went ahead. Ibig sabihin, nag-move sila. Ibig sabihin yung wilderness, dadaanan lang natin yan. The testing and trials in life, malalampasan natin yan. Wilderness is not permanent. Yung wilderness, dadaan tayo doon, why merong gustong i-accomplish ang Diyos sa buhay natin. It's a season of testing, ibababa ka para lumabas ang iyong humility and dependence. Minsan, tatanggalin ng Diyos lahat ng resources mo in life. Tatanggalin niya lahat yan. Pati yung mga taong inaasahan mo. Pati mga taong inaasahan mo na pwede mong malapitan. Minsan tatanggalin ng Diyos yan. Hindi sa ayaw kanilang tulungan, pero wala rin sila. At kaparaanan ng Diyos yun. Why? Kasi gusto ng Diyos, sa Kanya ka lang magtiwala. Totoo yun. Wala kang ibang lalapitan, pagkakatiwalaan kundi ang Diyos lang. Tuturuan ka maging dependent sa Diyos. And what else? Preparation. Preparation for the promised land. Preparation kasi gagamitin ka ng Diyos sa Kanyang ubasan. Magiging wilderness, magiging patotoo mo yan in the future. At maraming mabebless na ibang tao dahil sa iyong patotoo. So, let's move on. In 2 Corinthians chapter 4, verse 7, for our light, wala yung clock natin, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Yung problema mo, kapatid, ito daw ay temporary lang. Problems are not permanent. They are temporary. Why? Kasi may bibigay pang mas maganda ang Panginoong Hesus sa iyo. Antayin mo lang yan. Sure na sure yan. Antayin mo lang yan. We have been there, kapatid. Galing na kami doon. Yan. Mas maganda ang ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Amen? Pinaprepare ka lang yan. Paano mo i-handle? Baka kasi ibigay na sa iyo ngayon yan, tapos magmayabang ka. Makakalimutan mo na ang Diyos. Pinaprepare niya yung attitude mo. Yung attitude mo. And purpose, of course, the promised land. Ang Diyos, dinalam ang Israel sa the land of the Canaanites. The Lord will bring you to the land of the Canaanites. It is the land that the Lord promised your ancestors to give you, a land full of milk and honey, flowing with milk and honey. Ang Diyos, binigyan ang Israel ng literal na lupa. At yung tinatawag ngayon na Israel. Ang Israel ngayon ay mayaman na bansa. Very advanced sila sa technology, sa farming. No? Mayaman sila. But, though mayaman sila, hindi pa rin perfect ang bansang Israel. Sila ay ginegera, nagkakasakit pa rin ang mga tao, kaya maraming caregiver na Pinoy doon. No? Kakasakit pa rin sila, ginegera. Meaning, hindi pa rin perfect yung the land flowing with milk and honey. No? Pero ano ang inihanda ng Diyos sa kanyang mga anak, mga Kristiyano? In Hebrew chapter 11, verse 16, instead, they were looking for a better country. Better, much better than Israel. A better country, ito yung heavenly home. No? At doon po tayo magkita-kita. Amen ba doon? Amen. Amen. Lahat dito, sana magkita-kita tayo doon. No? And hindi lang, sabi ko, hindi lang TGM family. Pwedeng COG sa Lawag, COG, CCF, Victory, New Life, lahat. Basta na kay Kristo ka. Iisa ang destiny natin. Sabi nga ni Kuya June, kita-kita na lang sa finals. At iisa ang destiny natin sa langit. Basta na kay Kristo ka. Ano man denomination ka, basta na kay Kristo ka.
Doon, iisa ang destination natin doon. Amen ba doon? Wala na doon yung, uy, taga-ano ka, taga-ano. Wala na doon. Pero meron kayang kape-kape din doon. May biko. Ayan. Yes, totoo yun. Wow. Alam niyo po, I am looking forward to that. No? Sabi ko, someday, Lord, I'm going to see you face to face. Makikita ko siya, makikita ko ang mukha ng aking tagapagligtas. Wow. Kayo rin ba? Talagang excited na ba kayo doon? Oh. Ngayon na? Ayan. And, okay, so bilang conclusion, personal guide ng ating Panginoong Jesus. Presence of God, that is our security. Protection, provision, yun po ang assurance na binigay sa atin ng Panginoon. If God is with us, who can be against us? And all these things will be added unto you. God is always with us. Jesus Christ is our Emmanuel. God is with us. The problems, your wilderness, ito ay temporary lang. Promised land, doon po ang ating totoong tahanan. Ultimately, doon po ang ating uuwian. Kita-kits doon. Amen? So, ano ba ang take-away natin sa umagang ito, kapatid? Kung ikaw ay dumadanas ng wilderness of life, bilang encouragement, no? Stay put ka lang. Stay put ka lang dyan. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Meron lang siyang i-accomplish sa iyong buhay. Gusto kanyang gamitin mightily sa kanyang ubasan, sa kanyang kingdom. Pine-prepare, nire-refine niya ang iyong pananampalataya. Inihanda niya ang iyong attitude, minomold niya ang iyong attitude. Kasi pag ibuhos na niya yung pagpapala mo, baka hindi mo ma-handle. Baka magmayabang ka at wala ka na dito pag Sunday. Nasa Tagaytay ka na. No? Totoo yun. Totoo yun. Maraming nangyari ganyan. Yung binuhusan ng pagpapala, quote-unquote, pagpapala. Pero yung pagpapala, pwedeng maging curse, kapatid. Pwede kang mapalayo sa Diyos because of this tinatawag na pagpapala. Material blessing. Pero kaya nga inihanda ng Diyos ang iyong attitude, ang iyong character. Ay, meron nakahanda ang Diyos na mas maganda. Amen? Amen. Sige, isara natin. Lord, Father God, we thank you for your word today, Panginoon, Lord God. Hallelujah. We praise you, Lord God. Thank you for your encouragement today, Panginoon. Thank you, Panginoon, for strengthening our faith, Panginoon. Thank you for reminding us, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon, Lord God. Sa amin, Panginoon. Totoo pala, Panginoon, hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Patuloy mo kaming sinasamahan, Panginoon. At yung mga problema namin dito, Panginoon, Lord God, temporary lang pala, Panginoon. Dadaanan lang namin ito, Panginoon. And Lord God, napatunayan namin yan, tinatawid mo kami, ang buhay namin, araw-araw, Panginoon. Linggo-linggo, itinatawid mo kami, Panginoon. At namamangha kami, Panginoon, Lord God, wow, nakatapos na naman ng January. Nakatapos ng 2025 because of your faithfulness to us, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you dahil nandiyan ka palagi, Panginoon, Lord God. Anytime, anywhere, pag kailangan namin ang tulong mo, nandiyan ka palagi, Panginoon. At kasama ka namin, Panginoon. Hindi kayong malayong Diyos, Panginoon, Lord God. Hindi ka malayo, Panginoon, Lord God. Nandiyan ka lang. We just have to acknowledge your presence in us, Panginoon. Evidence yun, Panginoon Diyos, yung Holy Spirit mo within us, Panginoon, na binigay mo. Evidence yun na sinasamahan mo pa rin kami, Panginoon. Kahit may struggles kami in life, Panginoon, Lord God. Andiyan pa rin yung peace mo, yung comfort mo sa amin. That is the evidence of your presence in us, Panginoon, Lord God. And we thank you for that, Panginoon. Hindi ka nagsasawa sa amin.
Kahit matigas ang ulo namin, Panginoon, nandiyan ka pa rin, Panginoon. Patuloy mo kaming pinagtsatsagaan, O God. Salamat for your patience, Panginoon. For your mercy and compassion to us, Panginoon Lord. Lord, maraming salamat. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.